Pagkalapag sa lupa, ngumiti siya at sinabing, salamat. Maaari mo na akong ibaba ngayon. Medyo nakakahiya ang posisyong ito para sa isang tulad ko. Tumingin si Janjo sa paligid ng kuweba. Matapos suriin, sinabi niya, ang Funrito ay gumagamit ng mga prinsipyo ng yin at yang upang ayusin ang sarili. Hindi nakakagulat na kaya nitong tumagal ng libu-libong taon nang hindi nawawalan ng bisa. Biglang may ilaw na nagliwanag sa lugar at sinabi ni Ling Kangyi na nakatayo sa likuran niya, Master. Nagbukas ng mata ang estatwa at nagsalita, itinuro ang isa pang estatwa. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan siya na sinasabing, huwag mong ituro ang mga matatandang ninuno na ito. Sila ang mga bayani ng sangkatauhan na nagpakasakit para sa Dao. Bukod dito, ang mga taong ito ay buhay pa at nakakakita. Tiningnan ang mga estatwang iyon, nagtaka siya, buhay pa. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang braso at sumigaw ng malakas, tingnan mo. Doon, sumagot siya, huwag kang matakot. Ito ang teknik ng kapalaran. Hinihiram ang kapangyarihan ng langit at lupa upang suportahan tayo. Ang mga individual na ito ay umasa sa asensya ng langit at lupa, sinisipsip ang ningning nito. Ngunit hindi kayang tiisin, sila ay naging mga estatwa ng bato, kahit na ang kanilang banal na kamalayan ay nananatiling immortal. Malamang na isang kislap lang ng instinto. Hindi lang ang limang ito, kundi ang iba rin, dahil sa pagkamatay ng kanilang katawan sa landas, malamang na hindi na rin magtatagal. Nagtanong si Lin Chini, bakit narito ang mga matatandang senior na ito? Sumagot siya, syempre, nandito sila para bantayan ang lugar na ito, pinipigilan ng Demon Clan. Kung magaganap muli ang malaking kapahamakan ng tao at demonyo, iyon ang sandali na sila ay lalabas upang pumatay sa mga demonyo. Pagkatapos noon, bumunot si Jiangju ng 3 insenso. Pagkatapos ay yumuko siya at sinabing, mga iginagalang na senior na nagbabantay sa lugar na ito, ako, isang junior ng lahi ng tao, ay labis na humahanga sa inyo. Ang pagsindi ng 3 insenso ng merito ay makakatulong sa inyo na mapanatili ang inyong banal na kamalayan. Sa loob ng 100 taon, magalang kong inaalay ang insenso na ito. Pagkatapos magsalita, itinanim ni Jiangju ang insenso at nilanghap ng 5 estatwa ang mabangong usok. Dahan-daang sinipsip ito ng 5 estatwa ng bato. Pagkatapos ay pumasok ang dalawa at tinanong niya, gaano katagal bago mumalakbay ang 100,000 milya gamit ang iyong movement technique? Sumagot si Lin Chini, mga 1 araw, sa tingin ko. Nagpatuloy siya, sa 2 banal na talismans, dapat ay pareho lang. Kaya dalhin mo ako doon. Narinig ito, naguluhan si Lin Chini at nagtanong, Pagkatapos noon, binuhat ni Lin Chini si Jiangju, na nagpatuloy sa pag-iisip, napakakahiya ng posisyong ito, hindi ba? Ngunit kung hindi siya magrereklamo, kung gayon ayos lang. Kinuha ni Jiangju ang 2 talismans at binasa ng malakas, tinawag ko ang Wind God na bumaba ng personal. Sa sandaling matapos siyang magsalita, pareho silang sinipsip sa susunod na eksena. Sa Shaman Immortal Hall, nakaupo siya sa kanyang trono at sinabing, ang papel na ito ay isang nakasulat na mensahe, ang time na salita ng Master sa River of Gold Sand sa pagitan ng tao at demonyo. Maaari itong humantong sa mga kayamanan ng Demon Realm. Dapat ko bang banggitin ang matandang Hagas Sand na ito? Pagkatapos basahin, galit siyang napahigpit ang hawak sa papel, nanginginig ang mga ngipin at sinabing, ang matandang bruha na iyon, haha. Mabilis na winagaway ni Kula ang kanyang mga kamay at sinabing, Master, minsan hindi ka rin tinatawag ng Master niyan. Narinig ito, labis siyang nagalit kaya't namula ang kanyang mga mata at nagtanong, ano pa ba ang meron? Tapat na sumagot si Kula, ang maliit na batang babae ay isang mapagpahirap na babaeng demonyong pinuno. Labis na nagalit si Shalan kaya't naglabas siya ng galit na sinasabing, Jiangju ay may lakas ng loob. Hawak ni Kula ang kanyang mga kamay at sinabing, Medbo Master, pakidahan-dahan. Hindi sanay ang Master na masaktan. Nag-isip si Shanlan, si Jiangju ay nagpaplano na impluwensyahan ang otherworldly sect sa kanyang panig. May plano na ba siya upang harapin ang misteryosong figure? Ang pagbabalik ng otherworldly sect sa human realm ay hindi malaking bagay para sa Tucson. Ang susi ay maaari kung lihim na tulungan ang otherworldly sect sa pagpuksa sa mga aberrant being sa loob ng mga angkan. Ang kalakalan sa pagitan ng dalawang lahi.
Gusto lang ba talagang kumita ng pera si Janju o ang tunay niyang intensyon ay tulungan ang mga alipin ng tao ng Demon Nation na bumalik sa kanilang lahi? Marahil ay gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang tulungan ang individual na iyon. Mula sa Qin Kingdom. O Janju, malapit ka nang maging asawa ko. Ngunit hindi mo pa rin makalimutan ang iyong nakaraang pag-ibig. Pagkatapos noon, lumapit siya sa Shirwanu Temple upang imbitahin siya sa loob. Hawak niya ang kanyang mga kamay at yumuko ang kanyang ulo na sinasabing, Panginoon ko, nilalayon kong palayain si Lini mula sa Tucson. Inisip niya, ang paghikayat sa mapagmataas at sarili nitong babae ay hindi magiging madaling gawain. Sumipot ang kanyang tingin habang tinititigan siya, isang lamig ang nagsimulang bumalot sa hangin. Nagdulot ito sa kanya ng kilabot, pinupuno siya ng takot. Ibinabanis siya Olan ang kanyang ulo at sinabing, tama. Narinig ito, nagulat siya at nagtanong, ha? Ibig bang sabihin ay sumasang-ayon ka o dapat kong ipaliwanag sa aking Panginoon kung bakit ko ito ginagawa? Malakas siyang sumagot, manahimik ka. Sumagot siya, sige kung ganoon. Tumayo si Shonlan sa tabi niya, kinakalog ang kanyang mga kuko. Sa loob ng 2 buwan, magiging araw na ng ating kasal. Tandaan, kung magiging asawa ka, ang pagkakaroon ng mababang paglilinang ay mag-aanyaya lamang ng pagtawa. Dahil mayroon akong libreng oras ngayon, ako mismo ang gag-abay sa iyo sa iyong pagsasanay. Si Janju, takot na takot, mabilis na kinaway ang kanyang mga kamay. Paano ko guguluhin ang aking asawa upang personal na turuan ako? Ayos lang ako. Bago pa siya matapos, nagsimula ng kumilos si Shalan. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng 2 nilalang si Janju na ganap na may benda. Nakita ito ni Lin Chini at tinawag, Young Master. Tumangala si Janju at sinabing, huwag kang mag-alala. Nakumbinsi ko si Tu Shanlan. Pumayag siyang palayain ka. Narinig ito, nagmaktol si Lin Chini, iniisip, nakipaglaban si Young Master sa Demon Lord para sa aking kapakanan, ngunit kailangan niyang magbayad ng ganoong kapait na presyo. Hinding-hindi ako magiging tapat sa aking Young Master. Nakita ang determinasyon ni Lin Qingyi, inisip niya, huwag mo akong bigan sa pagkakataong ito. Nakagawa na ako ng malaking kasalanan. Pagkatapos ay sinabi ni Lin Kangyi, Young Master, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ko pababayaan ang aking amang nag-ampon. Makalipas ang 1 buwan, namukadkad ang mga peach blossoms. Nakatayo si Sherwan sa tabi niya, nag-uulat, Master, karamihan sa mga angkan ay nagbalik ng mga imbitasyon na nagsasabing magpapadala sila ng mga sugo upang dumalo sa kasal. Tanging ang Eastern Seas 5 Immortal Valley at ang Red Hawk Clan lang ang hindi pa sumasagot. Hawak ni Shaolan ang papel at binasa, ang sugo ng Underworld Demon King ay madalas na bumibiyahe sa Towan Cave, nag-uutos sa Blood Red Wind na magpadala ng mga utos sa ilang tribo. Yumuko si Shuano at nagtanong, napili na ba ang sugo para sa Eastern Sea? Sumagot si Shalan, ipadala natin ang alilang iyon upang kuhanin ang sagradong sungay ng Sea Tribe upang palamutihan ang aking silid kasal. Pagkatapos ng kanyang gawain, lumingon si Shonlan at nagtanong, sa bagay, nagpapahinga si Jiangsu ngayon. Sumagot si Shuano, opo, nagpapahinga po si Sir Jiang ngayon. Nagtanong si Shuano, bakit madalas banggitin ni Master si Jiangju kamakailan? Ngangipan si Shonlan at sinabing, dahil wala namang gagawin ngayon, tawagin mo na lang siya dito para pag-usapan ang kanyang paglilinang. Sinabi ni Shuano, actually Master, marami pa ring kailangan ayusin ngayon. Ngunit nakita ang kanyang ekspresyon, mabilis siyang sumagot, opo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtawag sa kanya, dumating siya at nagtanong, maaari bang gumamit ka ng ibang dahilan sa susunod, mahal na Panginoon? Agad siyang sumagot, hindi. Sinabi ni Jiangju, kaya, matagal ko nang gustong makahanap ng pagkakataon na makipagkita sa iyo, mahal na Panginoon, sa nakalipas na 2 araw. Gusto kong, bago pa siya. Matapos, pinutol ni Shanlan, hindi, sabi niya, ngunit wala pa akong nasasabi. Sumagot siya, wala nang iba pa maliban sa palitan ng iyong gwardya sa isang babaeng demonyo. Sinabi ni Jungju, sa iyong mga mata, ganoon ba ako, mahal na Panginoon? Ang pangunahing dahilan kung bakit ako dumating sa pagkakataong ito ay gusto kong bisitahin ang Sun and Moon Lake. Lumapit si Sean at nagtanong, ano ang gusto mong gawin sa Sun and Moon Lake?
Sumagot siya, sa Demon Nation, ang tanging matalik kong kaibigan ay ang matandang Dragon God na iyon. Gusto kong lumabas at bisitahin ang aking kaibigan. Kung papayagan mo ang gwardya na samahan ako, ayos iyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, hindi na kailangan ng gwardya na samahan ka. Nagulat siya at nagtaka, malinaw ba ang pag-iisip ni Tu Shanlan ngayon? Nagpatuloy siya, Ganggo ay mabilis na nagpaalam na sinasabing, ako mismo ang sasama sa iyo, mahal na Panginoon. Sa totoo lang, ayaw ko talagang pumunta. Bigla kong nalaala na may buwan ng pagsusulit ang paaralan ngayong buwan. Ngunit hindi siya pinansin at iginiit, magpasya na tayo rito. Aalis tayo sa loob ng 3 araw. Sa Sun and Moon Lake Eastern Sea Mountain, sa isang bahay, may 2 tao na nagbabantay. Sa loob, may 1 tao. Sa malapitan, lumabas na si Lin Chi pala na nakatali. Biglang may pumasok na nagdulot ng ilang bagay na magkabasag. Sa sandaling iyon, dahan-daang nagkamalay si Lin Chi. Nagising siya, tumingin at nagtanong, Ama, ano ang gusto mong gawin? Ngumisi si Fong Chini ng masama. Nagpatuloy si Lin Chi, hindi mo ba palaging sinasabi na ang iyong pangarap sa buhay ay akayin ng ating mga tao pabalik sa ating tinubuang bayan? Bakit hindi tayo pumili na tumayo kasama ang young master? Habang nagsasalita siya, bigla siyang natigilan, Father Yu. Sa sandaling iyon, lalo pang nagiba ang ngiti ni Fong Qingyu. May ilang multo sa likuran ni Fong Qingyu na tumatawa. Tinatawag niya ang isang tao na ama. Bakit hindi ito naalala ng alipin na ito? Oh, pangatlong kapatid, bakit nagmamadali? Maaari lang nating hintayin na maubos ang kanyang banal na kamalayan at pagkatapos ay agawin ang katawan na ito ng direkta. Bakit kailangan pang lumabas? Ang pangatlong kapatid ay tinitingnan ng balat na ito at natatakot na baka agawin natin ito. Halos maubos na rin ang orihinal na espiritu ng kanyang ina. Maaari na tayong kumilos sa lalong madaling panahon kapag may katawan na siya. Paano kayo, mga kapatid? Wala pa rin kayo. Si Lainang, nakaramdam ng pagkabahala, ay nagtanong, ano ba talaga kayo? Sumagot si Fong Chengi, manahimik ka. Hindi ko pa nga natatanong si Jianju. Sino ang nagpalabas sa inyong lahat? Kung pababagilan natin ang negosyo ng master, patay na tayo. Sumigaw pa ng mas malakas si Lin Chi, sino ka? Ano ang ginawa mo sa aking ama? Matapos ang kanyang sigaw, nagsimulang damyugo ang sugat sa kanyang noo. Nagpatuloy si Fong Chini, huwag masyadong magalit. Mag-ingat na huwag masaktan ang ating katawan. Sayang lang matapos nating bigyan ka ng napakaraming mapagkukunan. Kung ang matigas ang ulo na matandang Fong Chin ay susunod lang sa aking master, hindi ko na kailangan panganib na agawin ang katawan ng matandang ito. Ang kanyang ina, nakita ito, ay nagtanong, bakit hindi ako ang kukuha sa kanyang katawan? Maaari kong isama si Jianju. Narinig ko na medyo gwapo siya. Sumigaw si F. Ching, ano ang ibig mong sabihin? Baka si Jianju ay isang itinakdang nilalang na hindi nahahawakan ng kasamaan. Kayo, mga nilalang na multo na walang katawan, ay gusto humawak kay Jianju. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Dakilang binibini, halika rito. Ang katawan ng babae na ito ay sa iyo. Isang anino ang lumitaw at sinabing, kung ano ang iyong utos. Pagkatapos noon, ang mga anino ay dumulas sa butas sa noo ni Lin Qingyi. Sumigaw siya sa sakit at pagkatapos ay bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, si Lai Ningyi, na tila sinapian, ay tumangala at sinabing, Ina, hindi mo ba ako pakakawalan? Handa na ang karwahe para umalis. Nakaupo si Jianju na nakakrus ang kanyang mga braso, hinahayaan ng maliit na espiritu ng sorrow na tumalon sa tuwa. Sinabi niya, kalmado ka lang. Huwag kang masaktan ng aking mga mata. Isang biyahe lang ito sa labas. Nakakapanabot ba talaga? Si Tanan, masayang nakatingin sa paligid, ay sumagot. Ito ang una kong beses na lumabas. Siyempre, nasa sabik ako. Nagpatuloy si Tanan, Kuya, napakabait mo na sinabi mong ilalabas mo ako para maglaro. Si Jianju, na nakakrus pa rin ang kanyang mga braso, ay nagdeklara, Siyempre. Paano ko malilimutan ka kung mayroon akong magandang bagay? Pagkatapos ay masayang binuhat ni Jianju si Tu Sanan na sinasabing, sa pagkakataong ito, hindi lang tungkol sa paglalaro. Kikita rin tayo ng maraming pera.
Kumunot ang noo ni Tusanin at nagtanong, Bayaw, may ginagawa ka ba sa likod ng kapatid ko at pinahihirapan si Shaning? Agad na nagsimulang umiyak at magreklamo si Janjo, inaangkin na paninirang puri nga iyon. Oh, Shaning, hindi ko inaasahan na ganoon ka kapangahas na Zoro. Si Tanin, na kumukulo sa galit, ay sumugod kay Janjo at sumigaw, Kuya, sa tingin mo ba ay isa akong madaling maloko na babae sa iyong mga mata? Kinutasan ni Janjo ang noo ni Tanin at sinabing, ang taong ito ay hindi man lang makapag-transform sa isang maayos na tao. Paano siya maituturing na babae? Halika rito, Bayaw, may ilang time na salita akong ibabahagi sa iyo. Mula sa isa pang karwahe, tumunog ang boses ni Sean. Sa panahong ito, bantayan mo ang iyong master. Kung mayroon siyang anumang hindi pangkaraniwang pag-iisip, agad na iulat mo. Naiintindihan mo ba? Sumagot si Kula, Master, ano ang ibig mong sabihin sa hindi pangkaraniwang pag-iisip? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.